Gulat kayo, no? Ganun eh. Salamat, Ray, ha? Ang sikreto natin yun. Binulog ka po naman. Yan. Yan. I-introduce, sa topic natin, i-introduce nga pala kayo sa ating topic na like a boss. Sino dito mga ano? Mga, sino dito nakakalam yan sa Facebook? Dalawa lang? Sino dito nag-Facebook? Sino dito nag-Facebook? Ang dami. Sino nakakalam niya like a boss? Pero sino dito mga pa-boss? Pa-boss. Ayan, dyan tayo magkakatanong ngayon, no? Sa pag-usapan natin, mamaya, pag nagpatuloy tayo, pag-usapan natin kung gusto ba ng Lord yung isang boss? O gusto ng Lord yung naglilingkod? O yung gusto ng Lord is yung tayo yung naglilingkod? O tayo yung pinaglilingkuran? Mamaya, malalaman natin yan. Pero, bago tayo magsimula, pray muna tayo. Bakit tayo muna lang? Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa hapong ito. Panginoon, dinadalangin ko po, Lord, na buksan niyo po yung puso ng bawat isa, Lord. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng servant heart, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso na handang teachable, Panginoon, Lord God, na handang maturuan, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, na bago po matapos, Lord, yung katuruan ito, Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso, Lord, na handang maglingkod sa inyo, Lord, handang magpagamit, Panginoon. Lord, kayo na po, Panginoon, yung manguna, Panginoon. Samahan niyo po kami as we hear your word, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong instrumento, Lord. And hayaan niyo, Lord, yung inyong mensahe lamang, Panginoon, yung may bahagi, Panginoon, sa oras nito. Kaya, Panginoon, kayo po yung itataas po namin, Panginoon, sa hapong ito. Ito po yung aming prayer in Jesus' name. Amen. Ayan. Para sa mga hindi nakakalam dito, sino hindi nakakalam sa like a boss? Nag-provide kami ng picture. Pakita natin. Brother Chas. Ayan yun. Ayan mga sila yung like a boss. Sila yung like a boss defined as the act of doing something as a boss. Okay, no? Ayan. Parang pabos lang, di ba? Parang ayaw nilang Sige, may ganyan ba dito? May ganyan dito? May ganyan dito? Marami. Maraming boss dito, ha? Malalaman natin yan yun. Then, the act of doing something as a boss. Yung like a boss daw, isa yung parang bossy, alam niyo yung bossy, di ba? Yung utos ng utos, ganyan. Tapos, pa-relax lang, pocket may mga nautusan sila, utos na nautos, ganyan. Bili ka nito, punta ka doon. Parang pa-boss, no? Minsan nakakayos yan, no? Then, kumuha tayo ng tatlong characteristics ng isang boss. Tatlong characteristic. Ngayon, tignan natin kung ano yung sabi ng Bible. Kung gusto ba ng Lord ng pa-boss o gusto ng Lord yung servant na naglilingkod o gusto ng Lord yung boss na siya yung pinaglilingkodan. Unang-una, sabi point natin, Chas. Natin, Boss says, do that. Servant says, let's do that. Let's do that. Sabi ng boss, ayan, mga boss, utos lang ng utos yan, gawin nyo to, do that. Yan, punta kayo doon, punta kayo dyan, bili kayo yan. Punta kayo, magpakapagod kayo. Pero sa servant, let's do that. Sabi ng servant, let's do that. Ibig sabihin, tayo yung tumilos para gawin yung isang bagay. Ibig sabihin, yung servant, kasama siya. Isa siya sa mga kumikilos, isa yung mga servant. Isa siya sa mga kumikilos para gawin yung inuutos ng boss. And sabi
Sabi sa Mark 10:45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Ayan yung standard na binigay ng Lord. Nakikita niyo po ba? Sabi diyan, ang Lord daw po, pumunta, come not to be served. Pumunta siya dito sa mundo para hindi naging boss. Pumunta ang Lord dito sa mundo para maging servant. Ayan ha, kaya yung mga pabos dyan. Tayo ganyan ha, bakit yan? Ano lang, example, sino na nakakita kayo no? Kilala niyo si Henry C? Sino nakakilala kay Henry C? Ninong. Nakakilala niyo si Henry C? Pero nakita niyo na siya yung may-ari ng SM, di ba? Yung may-ari ng SM. Pero nakita niyo na si Henry C na nagbenta sa SM. Naging ano siya doon, salesman. Eh, di ibig sabihin, siya yung boss. Di ba? Siya yung utos lang ng utos. Ayan, magbenta kayo, mag-ano kayo dyan. Magbenta kayo para kumita ako ng pera. Yung boss yung nagbe-benefit sa ginagawa ng servant. And hindi yun yung ginawa ng Lord. Diba? Hindi ang Lord ang nag-benefit, yung Lord yung nag-serve. Diba? Para sa sa atin. Diba? Tapos bilang mga Kristiyano, diba? Yung sabi nila yan, pinopromote ka, gusto natin maging Christ-like. Diba? Gusto natin maging katulad ng Lord. So, ayun yung ginawa ng Lord, ng serving Lord, hindi siya naging pabos. Kaya sa ating mga Kristiyano, sana, walang pabos. So, tinanong ko, kung may pabos ba? Wala naman. So, mabuti naman yun. Wala tayong walang pabos. Pag sabi nga, ikaw ang boss ko, Lord. Lord, ikaw ang boss ko. Tapos, ang Lord, ang mismo kumilos, hindi siya nag-utos, di ba? Hindi siya nag-utos. Ang Lord mismo ang kumilos. So, sa atin, ganun din. Di ba, nung sinabi ng Lord yung greatest commission, go ye and preach the gospel. Sino yung kausap ng Lord doon? Di ba? Mga believers yung kausap ng Lord. So, tayo ba? Believers pa tayo dito? Siyempre naman, di ba? Believers tayo. So, tayo yung kausap ng Lord dito. Nung sinabi ng Lord na, go ye and preach the gospel. Di ba? Kayo yung kumilos, huwag kayong mag-utos ng utos, yung parang pabos. Miski ang pastor natin di ba? Si Pastor Alfred, kahit nagsasabi siya na mag-share ng gospel, hindi siya pabos kasi minsan nakikita rin naman natin siya na nag-share ng gospel, di ba? Nagpapakapagod din siya, lumalabas din siya ng Golden City, minsan pupunta siya sa ilog, makapag-share ng gospel. Bakit hindi sinabi ng Lord yun sa mga unbelievers? Kasi hindi natin sila pwedeng asahan, di ba? Hindi natin sila pwedeng asahan na mag-share ng gospel. Kasi, di ba, unbelievers nga tapos mag-share ng gospel. Ano na sa Word of God, di ba? Saka busy sila di ba? Busy ang mga unbelievers. Busy sila sa mga makamundong bagay. Busy sila sa, mga inuman. Busy sila magbisyo. Yan, mga ganyan. Busy sila. So tayo yung kinausap ng Lord. Tayo yung dapat may gagawin. Kaya, as Christians, bilang naniniwala sa Lord, tayo yung kumilos, so tayong utos ng utos, ha? Kilos-kilos din pag may time, ha? Mapakisabi nga po, walang Kristiyanong tamad. Tamahan na po yung ha? Yan. Then, alam niyo po, napakagandang opportunity ngayon. Napakagandang opportunity ngayong bata pa tayo na mag-serve tayo. Kasi, di ba narinig ko sinabi ni Ate Nas kanina, the glory of, ano yung tinats? Ayun, narinig niyo? The glory of young men is their strength. Yan. Tayo bilang mga kabataan, tayo marami tayong strength marami pa tayong lakas di ba? Kaya tayo habang marami pa tayong panahon, mag-serve tayo sa Lord. Minsan nga, naririnig ko sa mga sa ka-ministry ko sa Proskuneo. Kaway ng mga Proskuneo. Narinig ko nga minsan sa mga ministry ko na sayang yung panahon. Dapat
may narinig ako nagsabi, dapat dati pa siya nakakilala sa Lord, nung bata pa siya. Kasi, nung bata pa siya, marami pa siyang ano eh. Tulad ngayon, ako nakakilala ako sa Lord, college na ako. Nung, di ba? Ngayon, college na tayo, ano na eh, hectic na yung schedule natin eh, no? Mayroon na ano eh, hindi tulad nung high school, parang ano lang, relax lang, di ba? Marami pa tayong time. Kaya, encourage ko kayo habang bata pa tayo. Mag-serve tayo. Tayo yung kumilos. Let's do that. Sama-sama tayo na tuparin yung Great Commission ng Go Ye and Preach the Gospel. Lahat tayo kumilos. Hindi lang naman sinabi yun sa ano eh. Di ba? Hindi lang, nung sinabi ng Lord yun, hindi niya lang sinabi sa mga disciples niya. Sa 12 disciples, di ba? Sinabi din yun sa mga, may mga, ano din sila, may mga sumusunod din sa kanila eh. Kaya, hindi lang leaders yung may karapatan na mag-share. Tayo din, lahat tayo, we have a part. Diba? May part tayo lahat. May English ako dito ah. Tapos yung second, tanong natin, Chas. Sabi sa pangalawa, boss does it out of duty. Servant does it because of passion. Ang mga boss daw, ginagawa lang nila dahil ano eh, nauutos lang. Sino dito ang pumapasok dahil gusto lang ng magulang nila? Ako nung una, ganun ako eh. Kasi ang nakakapagod pag-college na, gusto ko yung pa-chill-chill lang sa bahay. Paghapon, basketball lang, ganun. Ayaw mag-aaral dati. Inuutosan lang ako kaya gusto kong pumasok. Out of duty lang. Di po ba natin alam na pag ang isang bagay ginawa natin out of duty, wala tayong freedom, di tayo malaya, no? Yan, no? Sino nakaranas dito? Yung laging napipilitan, laging pag sumunod, Williams na nga eh. Ayan. Ang mga servant daw, ginagawa nila yun dahil sa passion. Passion. Pakisabi nga po, passion. Passion. Slang. Ang mga servants, ginagawa nila yun dahil mahal nila ang Lord. Ginagawa nila yun dahil mahal nila yung ginagawa nila. They love their job. English na naman. Yan. Ayun, servants do it because they love it. Di ba? Ginagawa natin to. Meron ba napipilitan dito yung nagsimba lang dahil napilitan or na-invite? Meron ba dito na-invite na? Hinila lang din sa labas ni Rogie. Dito, simba ka dito. Diba? Wala tayong freedom, wala tayong kasiyahan pag ginagawa natin yung isang bagay dahil napipilitan lang tayo, di ba? Paano natin malalaman pag ang isang tao is may passion sa ginagawa niya? Para daw malaman yun, nabasa ko sa internet, na pag ang isang tao may initiative, mahal niya yung ginagawa niya. Pag ang isang tao walang pagkukusa, hindi niya mahal yung ginagawa niya. Sabi ko, totoo naman, di ba? Kumbaga, sa isang mag-asawa, di ba? Kung mahal mo yung anak mo, hindi mo na kailangan utusan yung, di ba, na tignan mo ng gatas yan, di ba? May kusa na tayo. Makita mo yung anak mo, nasa rooftop na, papabayaan mo pa, di ba? Nalaglag na yun. Di ba? Mahal nila yung ginagawa nila. Kaya tayo, sana nagsisimba tayo dahil mahal natin yung ginagawa natin. Sana nagsisimba tayo dahil mahal natin yung Lord. Di ba? Amen. Tapos, ang isang makakatulong daw sa isang servant para magkaroon ng passion is inspiration. Magagaling, inspirasyon. Siyempre,
tayo habang nagsiserve, ang inspirasyon natin ng Lord. Diba? Ginagawa natin yun para sa Lord. Hindi natin yung ginagawa out of duty. Mahal natin ng Lord, kaya natin gagawin yun. Mag-serve tayo dito, mag-attend tayo ng service, dahil gusto natin marinig yung Word of God. Gusto natin, mahal natin si Lord, di ba? Nagigets mo ba? Ako, hindi. Kaya ang motivation nila sa kanilang ginagawa yung love of God. Love of God. Sabi sa 1 Corinthians 10:31. So whatever you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Lahat ng gagawin natin, so whatever you drink, or whatever you do it for the glory of God. Lahat ng gagawin daw natin, lahat ng pagsimba natin, lahat ng pagtayo dito sa pulpito, pag-drums, pag-ministry natin, miski pag-aaral, hindi lang tayo dito makakapag-serve. Makakapag-serve tayo sa community, sa school, sa bahay, diba? Tulad ng lagi kong ginagawa sa bahay, nagsiserve. Tapos ako din yung kakain. Serve ako. Laging gagawin natin ng bagay sa lagi natin gagawin yon para sa Lord. Huwag para sa tao. Diba? Ako, nagsisimba ako dito hindi dahil mahal ko hindi para kay Ryan, hindi para kay Pastor, hindi para sa mga bawat leaders dito. Ginagawa ko yun para sa Lord. Pagsisimba ko dito. Kasi, pag sa tao mo ginawa yung isang bagay, laging may kulang, di ba? Hindi sila nakokontento, parang, ano pa, dagdagan mo pa, konting pa, di ba? Pero pag sa Lord, kahit hindi mo magawa hindi maging successful yung ginawa mo, pero yung best mo binigay mo sa Lord, okay na yun sa Lord. Di ba? Hindi mo manawin yung tao siniran mo, pero nashiran mo siya, okay na yun sa Lord. Di ba? At least ginawa mo yung part mo. Hindi ka Saka, gusto ko lang sabihin, lahat ng ginagawa namin dito, lahat ng gagawin natin sa Lord, hindi yun nasasayang. Hindi yun in vain. Lahat ng ginagawa natin dito, nakikita ng Lord yun. Lahat ng pagod, lahat ng pawis na tumutulo. Diba? Hindi ka friends. Lahat ng pawis na tumutulo, lahat ng laway na nasasayang. Bilang ng Lord yun, and surely, ibabalik sa inyo ng Lord yun. Then, yung last, just. Sabi ng boss, glory to me. Ang servant daw, glory to God. Yan. Kaya huwag tayo ma-boss kasi yung glory, sa Lord lang talaga dapat yan. Kasi siya lang yung worthy, di ba? Siya lang yung karapat dapat na binibigyan ng Hindi ka worthy ng glory kasi, di ba, hindi naman ikaw yung namatay para sa lahat. Lord lang ang worthy sa mga glory natin. Ang mga boss, ginagawa nila yan para magpapogi. Diba? Si Noy daw, saka si Marojas, nabasa ko sa balita, pumunta daw sila ng Tacloban. Yan papicture sila. Kunwari, tumutulog sila. Tapos maya-maya, din daw pala sila, umuwi din. Para pumunta lang sila doon para magpa-pogi, kaway-kaway. Pag may mga interview, napanood ko nga yun sa ABS-CBN. Ang paggang ini-interview, yung may-ari, sino ba yung nila? Yung presidente nila, basta yun. Pero ang kumikilos yung mga artista, di ba? Pero sila ang ini-interview. Diba? Pogi-pogi sila doon. Glory to me. Pero pag ang mga ginagawa natin servant, glory to God, lahat binibigyan natin sa Lord. Ginagawa natin itong bagay na to dahil mahal natin ng Lord, di ba? Lahat ng nagagawa mo, lahat ng gagawin mo at nagagawa mo yun dahil will ng Lord yun. And inalaw ng Lord yun na magawa mo. Di ba?
Kunwari, nakatugtog ka ng ano, dati parang igorot ako dito mag-drums eh. Parang ano ba eh, aminado naman ako dun eh. Dati parang igorot ng drums dito, laro ngayon, di ba? Ano na tayo, hati-hatiyan na, naging good na, di ba? Nagagawa ko yun, mga bagay na yun, hindi dahil magaling ako. Hindi magaling ang Lord, dahil magaling ang Lord sa buhay ko. Kaya, siya yung reason kung bakit natin nagagawa yung mga bagay na yun. Siya yung reason, siya yung dahilan. Siyempre, kung ikaw naman, ibibigay mo yun sa dahilan, di ba? Kung paano bakit nagagawa yung mga bagay na yun. And, nagtaka rin ako nun eh. Sabi ko, bakit itong mga may-ari, itong mga sa ABS-CBN na, bakit sila yung i-interview eh? Utos na naman ang utos ng mga yan, mga papogi lang yan. Di ba? Ibig sabihin, napansin na sila. Pakita nga natin yung ano, Just. Yung verse, Matthew 6, verse 5. Ayan. Doon tayo sa ano. I tell you that, basta sige simula. And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their rewards in full. Di ba parang sa ano? Sa artista, di ba? Pag mahirap na part, sa ano yan, sa double yan, di ba? Ano, pag sasampalin, di ba? Yung nunugod sa cake, yung ka-double yan. Pero pag yung mga ano na, yung mga madadali ng part, di ba? Yung mga ano na lang, yung mga kakain na lang, sila na yan. Di ba? Saka ang boss, ano yan? Ang mga boss, choosy yan sa mga ginagawa nila. Choosy yan. Kasi pag mahirap, ayaw nila. Pag madali, yan sa kanila. Tapos pag sikat, sila pa sikat, di ba? Kasi magawa madali na yung ginawa nila, pero sila pa yung sumikat. Pero kung tutusin, mas mahirap yung ginagawa ng mga kadobol, di ba? Sila yung umakit sa building, di ba? Sila yung, sasagasaan, kunwari, di ba? Diba sila yung nasasagasaan, pero huwag kayong mag-alala kasi yun na yung na-receive nila eh. Na-receive, napansin na sila. Na ano na sila, napalakpakan na sila ng tao. Ay, ang galing ni ang galing ni Robin Padilla. Hindi si Robin Padilla. Ang galing ni Daniel Padilla kasi ano siya eh, nasagasaan na, buhay pa, no? Pero hindi mo alam, kadouble na lang pala yun, di ba? Kaya yung lahat ng gagawin natin, do it for the glory of God. Kahit ikaw, magdodouble ka lang sa pelikula, ikaw nasagasaan, di ba? I-reward ka sa Lord kasi yung artista napansin na siya, di ba? Kaya ikaw, may reward tayo sa Lord yan. Hindi yan nababali, walang pawis na nasasayang. Kaya lahat ng gagawin natin, lahat ng inaamon ko yung bawang isa na lahat tayo habang bata pa. Huwag natin sayangin yung panahon na magsisisi na tayo. Masarap sa piling ng Lord, sinasabi ko sa inyo yan. Kasi ako dati, paupo lang ako dyan eh. Paupo lang din ako dyan, parang ako lang din kayo dati. Paupo lang din ako dyan, pero hindi ako nag-grow nung umuupo lang ako. Kumbaga, pagkatas ng service, balik na ulit sa minum na ulit kami nila Alex. Ayun, di ba? Ganun lang, paupo lang ako. Pero nung i-invite ako mag-ministry dito sa JNF, doon na yung doon ako na unting dumaan na ako sa may, sa laan yun. Unti-unti na nawala yung mga strongholds sa sa mga bisyo, unti-unti na nawalan. Tapos, nung pumasok ako sa ministry, doon din ako nag-grow, doon ako lumago. Kasi, totoo yun, kung hindi natin i-apply yung mga naririnig natin, kasi, madami na tayo naririnig eh. Di ba? Kulang na lang sa application. Yun yung talaga dati. Kasi, isang taong may gitna ako nagsisimba dito sa JNF eh. Halos lahat ng uri ng preaching, medyo lang, napakinggan ko na. Pero, hindi lahat yun nagagawa ko. Yung iba kasi doon magagawa mo lang pag pag nagsiserve ka na. Kumbaga, pag yung mga discipleship, hindi naman pwede mag-discipleship kung ikaw mismo wala ka pang
ganong alam sa Word of God, di ba? Kaya, ini-encourage ko yung bawat isa na mag-ministry kayo. Tama yung sinabi ni Eugene, hindi siya hadlang sa sa pag-aaral yung pag nag-serve tayo sa Lord. Kasi ako, nag-aaral din ako eh. Si Ason, nag-aaral din yan. Ay, si Alex. Ang dami nag-aaral din na nagsiserve, pero hindi naging burden sa kanila yung pag-serve sa Lord. Kaya i-encourage ko kayo, kung hindi mo kayo makapag-ministry, in simple ways, pwede kayo pwede kayo mag-serve. Sa community, di ba? Basta, kahit sa community lang kayo nag-serve, do it for the glory of God. Di ba? Maglinis ka lang, for the glory of God to. Di ba? At least, mahal mo yung ginawa mo, di ba? Seryoso tayo sa ginagawa natin. And ito na yung hamon ko sa inyo. Alam natin, di ba, na last month, ano yung topic natin last month? Sino mga nakakala? Last month. Ano yung topic natin last month? Ayaw mo, Omega. All about siya, di ba? Second coming.